What a beautiful day mga mi! Ang aga ko nga nagising for today's video kasi ngayong araw na to ay ang araw na tayo ay mag-o-oath para maging ganap na tayong Spanish citizen dito sa Spanya. So ako pa lang yung nagising dyan kasi nga kailangan kong mag-prepare and kailangan ko i-organize yung bahay bago kami umalis. After 4 years nga ng paninirahan dito sa Spanya, finally ay magiging citizen na ako. Minsan nga hindi pa rin ako makapaniwala na napasa ko yung exam para maging citizen dito kasi sabi ko para hindi naman ako matututo ng Spanish. Pero ngayon, nakikipagchismisan ako sa mga gulang ng mga classmate ng anak ko sa Spanyol. Siyempre pa, bago tayo umalis at para hindi ako mataranta mamaya o ma-hassle, chinecheck ko muna yung mga documents and papers na kailangan kong dalhin kasi baka mamaya may malimutan ako. Although, nung isang araw ko pa yan chinecheck para masigurado na wala talaga akong malilimutan kasi ganyan ako ka-OC pagdating sa mga documents. Mas maaga pa naman and may time pa ako para mag-ayos. Magkukulot muna ako ng buhok kasi ayoko na mapumunta doon na hindi presentable yung mukha ko, diba? Ito nga pala yung aking napiling suotin para sa oath-taking ko ngayong araw na to. Puti siya para pa-virgin lang yung atake natin siya. Since gandang-ganda ako sa sarili ko dyan, medyo hahabaan ko yung exposure ko kasi sayang naman kung hindi ko may expose ng bonggang-bongga yung aking sarili, diba, Char? Nandito na nga kami sa civil registry kung saan ako mag-oath. Hinihintay ko na lang yung aking number na tawagin and yeah, pwede na tayo mag-oath. Finally, pwede na ako makahinga, mga mi. Tapos na yung aking paghuhurar ngayong araw na to. Sobrang bilis lang. Nandun ako nakatayo, tapos tinanong lang ako na kung nagsiswear ako sa sa Constitution and everything. And then pinapirma ako and that's it. Wala man lang, nandun lang kami for 15 minutes ata. Yeah, 15 minutes to 20 minutes. Pero yung pag-aayos ko sa sarili ko, 2 oras dahil. Gumisip ako ng sobrang aga. Hintayin ko na yung aking birth certificate and then pwede na tayong kumuha ng passport, ng Spanish passport. Sabi nila, isasend nila sa akin yung aking birth certificate tomorrow or today. Ngayon, papunta tayo sa bahay ng swagra ko kasi kakain kami. Hindi pa kami nagpa-breakfast, tatlo eh. Diyos ko mga mi, ang nangyari sa amin today. Diba sabi ko sa inyo, pupunta kami sa may pupuntahan kami after nung aking hura. Kaya lang naudlot kasi putragis na buhay to. Nag-shutdown dito sa buong Spanya, sa Italia at sa Portugal. As in yung mga semaphoros o yung traffic lights hindi nagpo-funksiona kasi nga walang kuryente. As in lahat. Tapos yung itsura ng kalye parang may apocalypse na hindi namin maintindihan kasi nga lahat ng tao. No? Kasi lahat ng tao nasa labas kasi nga nagtataka bakit walang kuryente. Lahat as in. So imagine nyo yung mga na-stuck sa elevator at saka yung mga sa hospital naman may generator sila. For sure. Pero kung tumagal pa siya lalo, oh my goodness, nakakatakot. I think may kuryente na ulit since meron na ng signal. Pero hindi pa rin ako sure kasi yung aking swagra hindi nagsasagot pa. Nandito kami sa bahay nila kasi iniwan namin yung anak namin dito. Mama! Hindi nila kasi sinasagot yung telepono kasi walang signal. Kailangan mo kasi patayin. Hindi ata nila pinapatay yung phone nila. Naghihintay sila ng signal. Tito David! Nandito kami sa bahay, mga mi. Medyo matraffic sa daan kasi nga sira yung mga semaphoros at saka yung may aksidente ba. So, sa bahay na kami. Buti na lang yung aming kalan ay degas. Kaya pwede kami magluto. Doon sa bahay ng suwegra ko hindi. Naka-electric na sila so hindi sila makapagluto. Kaya talagang sabi ko kay Pepe, umuwi na tayo dahil gutom na ako. Nagluto siya ng pasta. Yan, nag-ice cream na muna siya. Gutom na daw siya. So let's see kung hanggang anong oras wala kaming kuryente. Baka tumagal to hanggang bukas pero wag naman sana kasi yung mga restaurants ay ma-affected.